Yo! Magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga sa panig kayo ng mundo naroon. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. At ito po, share ko lang po to. Panoorin natin tong nilabas ni Showbiz Fanatic 16 hours ago. Ito po ay sa katauhan ni Franz Castro. Ito po, na sinasabi po dito, tuluyan ng hinatulan si Franz Castro ng child abuse sa Davao City Regional Trial Court. Okay, panoorin po natin. Simulan na natin to. Pasok mo, Franz Castro. Matapos pagtibayin ng Davao Regional Trial Court na guilty sa kasong child abuse ang ACT Teacher Party List Representative Franz Castro, pinatatanggal na sa Kongreso. Mukhang tiyak nga raw na sunod-sunod na ang karmang kakaharapin ng isa sa mga pinaka-kontrobersyal na member ng House of Representatives, ang Congresswoman na si Franz Castro, matapos siyang kasuhan ng ethics complaint sa House of Representatives ng ilang mga katutubo sa Talaingod, Davao del Norte patungkol ito sa kasong child abuse na hinatulang guilty ng Davao RTC si Castro kasama ang Bayan Muna Representative na si Saturo Campo. Kasama pa ang ilang leader ng tribo ng Ubo Banoho. Hindi napapayag raw ang mga indigenous people na nabiktima ni Franz Castro, kabilang na ang ilang mga lumad sa Davao del Norte kung saan taong 2018 sinubukang tangayin ni Castro Tocampo ang 14 na menor de edad na bata para di umano umanibraw sa rebeldeng grupo. Ayon sa kanila, sapat na raw itong ebidensya para mapatalsik sa Kongreso ang ACT Teacher Party List Representative, lalo't pinagtibay ng Davao RTC na guilty ito sa kasong child abuse. Panoorin ang full video kung saan bukod sa hatol na guilty sa kanya ng Davao RTC, Franz Castro muling sinampahan ang ethics complaint sa Kongreso at pinatatalsik na ito sa kanyang pwesto. Panoorin ang full video! Na kaming wala nirerespeto yung law namin. So, yun nga, pinag-deklara namin ng persona nung rata sa aming tribo sa Atamonobo ng lungsod ng Talaingod. Pinadeklara namin ng persona nung rata, si Franz Castro. At kasi napakasakit sa amin, no, in behalf of Atamonobo ng bayan ng Talaingod, napakasakit sa amin. Convicted na siya sa pagdadala yung mga kabataan. Bakit hanggang ngayon patuloy pa rin yung nagsasahod ng kaban ng bayan? Sinambahan ng reklamo sa House Ethics Committee ang isang makakaliwang kongresista. Alamin kung ano ang grounds o mga basehan ng reklamo sa balita ni MJ Mondehar mula sa Kamara. Mula Mindanao ay dumayo pa dito ngayong araw ang ilan sa ating mga kapatid na IPs mula sa tribo Talaingod para sampahan ng reklamo ang isa sa mga itinuturing nilang kalaban ng tribo. Pinatatanggal ng tribal leaders ng Talaingod, Davao del Norte si ACT Teachers Representative Franz Castro. Si Castro ay naunang tinukoy ni dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang prente ng teroristang grupo ng New People's Army UNPA. Ayon sa IP leaders, walang karapatan si Castro na manatili bilang congresswoman dahil convicted ito sa kasong child abuse. Parang walang respeto, bakit nandyan pa rin siya sa Kongreso? Saan pa ni Dato Kausing, malaking pasakit ang dinulot ni Castro at mga kasama niyang NPA recruiter sa kanilang tribo. Di niya, walang kapatawaran ng gulong dinala ni Castro at ng iba pang CPP, NPA, NDF legal front sa Kongreso. Bukod kay Castro, tinukoy rin ni dating Pangulong Duterte ang Gabriela, Kabataan at Bayan Muna. Tilis na prente. Sa hindi po mga nakakaalam, ito po yung mga legal front ng New People's Army. Yan pong Kabataan, ACT Teachers Party List. Marami po pong iba, marami po silang nagsasama-sama dyan para po sila yung mga front line ng mga New People's Army. Sila po yung mga recruiters, kumbaga. Kaya po maraming kabataan na mga nalilihis ng landas at maraming kabataan ang nare-recruit sa iba't ibang universidad ng Pilipinas. Tuloy po natin ito.
ng NPA. Gusto namin na marinig yung sa aming hinaing na matanggalan siya, mapaalis isip congresswoman sa ating bansa or kasi parang iba talaga sa aming customary law kasi parang wala nire-respeto yung law namin. Deklarado bilang persona non grata ng tribong Obo-Banugo si Castro at iba pang leftist lawmakers. Bukod kay Castro, convicted rin sa kasong child abuse si former Bayan Muna representative sa Toro Campo. Ang kaso ay nagugat sa insidente sa Talaingod noong 2018 kung saan dinukot ng grupo na Castro to Campo ang 14 na minor de edad mula sa Salugpungan School. Yan. Diba? Sana nga matanggal na yan si Franz Castro. Buti na lang at may mga nagre-reklamo kasi sa totoo lang, parang kung sino na siyang umasta sa House of Representatives. Akala mo talaga. Kaya sa mga darating na election mga lords, no, wag talaga natin iboboto yung mga NPA party list na yan. Lalo na yung si Franz Castro. Asang-asa pa talaga siya na mananalo siya. Tumakbo pang senador. Ay nako, akala mo talaga mananalo ka, ha? Umanda ka, ipa-flash ka namin sa inidoro. Nako. Si Franz Castro. Ito po, tuloy natin. Katulad dito, sila na ngayon ay ang mga may kapal na mukha na magdrama. Katulad dito ni Franz Castro, Doc Lorraine at partner Oli, sabi nila itong pagkaso daw sa kanya ay harassment. Basahin ko lang para maintindihan natin. We know the people behind this harassment suits. They are the same individuals being exposed as a gross human rights violators and plunderers of the people's money. Ginagawa nila ito para maghiganti at pagtakpan ang kanilang ginagawang kasamaan laban sa mamamayan. Representative Franz Castro. Kapal na mukha talaga, no? Kapal, no? Sarap sinalasin. So, siya na po, Doc Lorraine ngayon, ang medyo nag-iinarte na siya ang siya na dito ang biktima. Yeah. Oo. Alam nyo, ang Pilipinas, no, kung bakit ako naawa nung nag-NTFL ka ako, ba't ako naawa sa Pilipinas? Kasi nakita ko, tayo ay isang bansa na maraming sinungaling, talagang binabad tayo sa panloloko at panlilinlang at yan ay dahil sa CPP, NPA, NDF. So yung pananalita na yan, ng baliw na yan, no? Yung Franz Castro na yan, natural yan sasabihin yan ng CPP, NPA, NDF, operatiba. Kasi talagang tingin ko ako, doktor ako, may topak yung mga yan sa utak. No? Sa kanila, automatic lang sa kanila magsinungaling. So tinatawag, sabi niya kasi, oppressors ang AFP, at saka yung at sila daw ay those who stand in solidarity with the oppressed communities. O di ba naman baliw? Di ba? Halos 90% ng mga NPAs ay galing sa IP, Franz Castro. Ibig sabihin, ikaw ang nag-recruit niyan. Kayo ang mga top recruiters. Nasa kongreso kayo. Nasa kayo talaga ang top recruiters. So, makita mo kung gaano kabaliktad yung sinasabi niya. At dahil sa inyo, libo-libo ng mga kakapatid natin katutubo ang pinagpapatay, mga tribal leaders. Sinabi yan sa iyo, Franz, ni Bay Libayan, nung nahuli kayo. Diba? Sa Talaingod, ang dami niyong pinagpapatay. Kahit yung mga anak nila, na nagtayo kayo ng Save Our Schools Network, no? Dapat itong mga ito yung pinadadala sa dahig. Mga katulad ni Franz Castro, yung mga kaliwang grupo dyan sa Kongreso at Senado. Na yung pala, mga recruitment pala yan, recruitment schools para sa mga kapatid nating katutubo, yung mga anak nila. So, ito si Franz Castro, sinasabi niya, kumbaga human rights siya, no? At saka sinasabi niya, human rights violators, yung mga AFP, mga PNP, etc. Tapos, pero sobrang kabaliktaran. Kasi sila nga, ano yung mga krimen mo, Franz? Kayo nila sa Toro Campo at yung grupo ninyo. Ano ang atraso niyo sa mga kapatid nating katutubo? The most heinous crimes, kidnapping, child slavery, trafficking, rape, sexual harassment, child warriors, recruitment, the way you violate the wholesale ang pang-aabuso ninyo sa mga kapatid nating katutubo, na kayo din yung kung bakit hindi gumanda ang buhay nila. Kasi bawat programa ng gobyerno na aakyat, pinasasabog ninyo yung mga trucks, binabaldado ninyo ang gobyerno, pagtutulungan ng mga kapatid nating katutubo kasi gusto ninyo, ignorante sila, wala silang mga eskwela, at gusto ninyo, madali silang manipulahin at hindi lang simpleng kahirapan, gusto ninyo extreme poverty. Yan ang atraso ninyo, Franz Castro. Coach,
Ang tanong ko lang kay Ma'am Lorraine, nakakausap niyo ba yan? Kasi ang laki-laki ng sahod nila. Sana pag-ayusin niyo naman, ma'am, bago humarap ng camera. Grabe naman. Kaya ano, baka ganun ang gusto niya. Nasanay siya sa ganung itsura. Kaya yun talaga yung ano. Ang laki na ng sahod eh. Oo. Meron ba kayo nakikita maganda sa mga yan? Actually, wala. Punishment kasi yan. Punishment kasi yan sa sama ng mga ugali. Yun. Talaga sa loob pa lang kinakain na yan ng yung mga kaluluwa nila. Walang kaluluwa yung mga yan. Ayun. Because they can step over the dead bodies of our children, the children that they've recruited at mamatay dyan, they can step over it and then recruit again. Pero kukunin nila yung katawan ng mga anak natin at ipaparada para makakuha pa ulit ng pondo at para makapag-recruit ulit ng mga anak natin. Pero yung mga anak nila, at sila din, hindi sila sumasali sa gera, naudyok sila ng udyok at recruit. Walang mga kaluluwa yung mga yan. Pero yung mga anak nila, namumuhay na masagana sa Ay, ibang oo. bansa, Oo. nag-aaral sa mga Oo. eksklusibong eskwelahan. Yeah. Tapos, ang nakakatawa nga dito, Doc, no, parang sila na ngayon ng human rights defender. Oo, kabaliktaran nga yan eh. Sobrang baliktad talaga. Diba? Lahat na nangyayari ngayon, kabaligtaran, isipin mo. Yung convicted, korte may sabi niya na, hindi ako. Convicted, pinapakulong ang abogado. Ngayon siyang nirereklamo, siya pamiga ng sabihin na na inaapis siya, inaabuso. Siya ang hinaharas ngayon. Tapos ang sinasabi niya, di ba, hinaharas siya, mga oppressors. Sino tinatawag mong oppressors? Yung mga IPs na nag-file ng charges sa'yo? Ikaw nga nang api dyan eh, di ba? Di ba kaya ka nga nahuli, kaya ka nga convicted child abuser, Franz, di ba? Kasi nahuli ka in a court of law, nalaman without any doubt, beyond doubt, na ikaw ay child abuser convicted ng bakit? Kasi naglandampot kayo ng 14 na mga katutubong bata, kayo ni Satur Ocampo at ilan pa yung mga kasama ninyong CPP na walang paalam sa mga magulang at sa tribo. Grabe, Diba? no? Yes. Pero mama, Nako, dapat talaga si Vice President Sara Duterte yung manalo sa kung hindi man mapababa agad, mabilisan si Bongbong Marcos. At sa palagay ko, sa kutob ko, talagang yan na yung katapusan ni Bongbong Marcos. Yan na yung ano niya, yan na yung sasabihin nating malaking pagkakamali, malaking ginawa niya para sa bansa, yung pagpapahuli kay dating Pangulong Rodrigo Roa. Diyan siya nagkamali. At kung mamalasin, this year, may naano lang ako, may naamoy ako, bababa sa pwesto, kaya patatalsikin sa pwesto yan si Bongbong Marcos. At sana, kung si BP Sara naman ang makapasok na maging presidente agad-agad, topok tong mga NPA na to. Wala to. Lublob sa lubluban ng kalabaw dapat ang gawin dito. Tuloy natin. pinag-usapan na rin natin si Castro eh. Nangangalap to ng pirma. Until na wala pang impeachment. Anong masasabi niyo doon, ma'am? Ay, syempre, ano yan, yung part niya ng trabaho, yung agreement nila ni Martin Romualdez, no? Obvious na obvious naman kung anong ginagawa nitong, kaya nga, di ba, yun yung mga attack dogs talaga ni Tambaloslos. Pwede ko bang isingit yung gusto kong sabihin, yung tungkol dito sa AFP. No? Kasi meron kaming, nung nasa LCAC ako, kausap ko sila parati. Sige. So, mga retired yung kausap ko. Sabi ko sa kanila, bakit hindi nyo pinatay si Joma Sison when you could, no? in the mid-80s? Tapos ang sabi nila sa akin, kasi masyado kami mabait. Hindi ako naniniwala doon. Kasi sa akin, kaduwagan yun. Kasi imagine kung nagawa nila yon, kung napatay nila si Joma Sison noong 80s, no? Napakaraming buhay ng mga anak natin ang hindi na sila namatay. No? So, I want us to be the kind of people that can kill for their children because I am like that. I will protect my child, my children, whatever it takes, di ba? So, ang nakikita ngayon natin, nasa bingit na naman ng kamatayan ang Pilipinas dahil babalik na naman ang CPP, NPA, NDF. So, papayag pa ba tayo dito? Ako hindi ako papayag. So ito nga Doc, no? So yung sinasabi niyang naghihiganti daw sa kanya yung mga human rights violators, no? Na hindi natin alam kung sino yung human rights sinasabi Sila niya? yun. Sila yun. Saka ito, halatang-halata naman Doc Lorraine sa pagpupursige nila na malaman talaga or isa publiko yung mga pinagbigyan o pinaggamitan ng confidential funds. Kasi ito, sigurado sila ang maghihiganti dito sa mga pinanggagalingan ng mga impormasyon na ito laban sa kanila na malamang sa alamang, nandun din sa circle nila, nasa loob nila na hindi nila siguro masikmura
ang mga pinagagawa ng hanay nila. Kaya nag-i-stay siya doon. Siyempre, may nakukuha siyang kahit papaano, binibigay ng gobyerno at ipapakain sa kanyang pamilya. Dahil kung ikaw, aanib ka sa mga ganyan at mamumundo ka, wala namang sweldo dyan So, ibig sabihin, that's a big opportunity doon sa mga intel na nagbibigay ng impormasyon, nagkakapera na sila, natutulungan pa nila ang gobyerno. Yes, Doc. correct. Sakto. Oo. Exactly what you're saying, no? And yung pagkasabi mo na yung mga nasa bundok